So mga kaigsunan ko ni Kristo, akong topic karon is heaven, hell, purgatory. So magsugod ta sa langit. Heaven, the Catechism of the Catholic Church tells us that those who died in God's grace will go to heaven. So unsa daw? Ang namatay dinha sa panaghigalaay og grasya sa Dios pero hingpit na mudiritso na siya og langit. Ato na siyang mabasa sa CCC paragraph 1023. So kana daw wala na isala, mudiritso sa langit. Ha? Unsa man ang langit mga kaigsunan ko diyan ni Kristo? Datong namatay diha sa grasya ug panaghigilaay sa Dios apan hingpit nga na mabuhi hangtod sa kahangturan uban si Kristo, uban ang Santa Trinidad, kauban ang mga anghel o mga santos sa langit. Ato sang i-welcome si atong mga kaubanan rin ng abot. Aduna di ay ginatawag og judgment bago ta maadto og langit. Ngano man, naman siya ginatawag og particular judgment o na gitawag og inig kahuman sa ato, inig kamatay nato hukman kita sa Dios. Ako na siyang mabasa sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27 na kinahanglan mamatay ang usa ka tawo pag hukman siya sa Dios, maayo man o dili. So hukman kita bago ta inig kamatay nato hukman kita sa Dios. Og napoy isa ka judgment o paghukom nga inig-abot sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 25 na inig-abot sa atong Ginoong Kristo ilain niya ang mga karnero ug ang mga kanding. So muna kaigsunan ko diyan ni Kristo. Nya unsa man di ay ning langit. Langit ang labing lawom nga mga pangandoy. So unsa pa man di atong pangandoy diri sa mga tao. So atong pinakatumong og pangandoy mao gitong matugyod sa langit. So mga kaigsunan ko diyan ni Kristo. So ang langit puloy-anan siya sa mga putli. Mga balaan. Sakit sa langit. Usa ka espesyal nga problema nga gipatungha sa mga pipila mao ang pangutana sa kasakit sa langit. So napaday kasakit sa langit, no? Ang uban nagunahuna kung unsa ang paagi nga mahimo sa mga tao nga makatagamtam sa kabulahan sa langit. Kung sila nahibalo nga pipilas ng mga tao tingali uban sa ilang suod nga mga suod anaa sa impyerno. So kung naaday ta sa langit mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, unsa man atong mabati daw kung atong mga hinigugma sa kinabuhi wala dira sa langit. So nya kung kabalota nga naa sila sa impyerno. So magsakit ba atong buot o maglain ba o maluya ba ta? So mo na atong pangutana ha, pagutana na siya. So ang tubag kay wala. So walay kasakit sa langit. So walay kaguol sa langit. Kay ang kasulatan nagpasalig kanato nga alang niadtong tuwa sa langit ang Dios sa katapusan magpahid sa tanang luha sa ilang mga mata. Ug ang kamatayon mawala na ni may kasubo ni paghilak ni kasakit pa kay ang unang mga butang nangagi na. Pinadayag 21:4. So mga ikisunan ko na ni Kristo katong nangutana kung naabaday magsakit ba imong buot dito sa langit, wala na. Kay sa balang kasulatan pahiran sa atong Ginoo ang mga luha sa atong mga mata ug ang langit perminting kalipay, wala na kasakit dito. Kay mayngong kagkasakit dili na iya sa langit, iya na dito sa impyerno. So kung dito ka sa impyerno, naagi na siya dito. Ingon pa sa ni Father Nalam, kung naaday kay mga igsuon nga mga napaday kuan daw kasakit sa langit.
Siyempre wala. Basin daig na sa impyerno, kinamay kasakit sa impyerno. Mga kaigsunan ko ni Kristo, lugar ba kini? So naanapoy pangutana na daw, ang langit lugar ba? Ang walay lawas nga mga espiritu, wala gipalapdan sa kawanangan. Wala sila'y porma o luna. Ingon resulta ang uban, naguna-una kung ang langit usaba kadapit. Kini usa ka lisod nga pangutana, ang langit dili usa ka lokasyon sa pisikal nga universe. Ang usa ka tawo dili gayon makabiyahe og layo bisan pag unsang direksyon sa kawanangan aron makapot ang langit. Mga kaigsunan gyud ni Kristo, adunay mga scientist karon sa NASA diin nagbuhat sila og teleskopyo nga gitawag nato James Webb Telescope o una to Hubble Space Telescope diin na sila nakita dito mga nikabat siya og mga 1,000 light years bago maabot. So unsa man ang 1,000 light years bago maabot? Moedad siya og 1,000 ka tuig pero ang kapaspason nimo speed of light. Kumbaga, ang adlaw maabot ang sitnak sa adlaw dire 8 minutes gikan sa adlaw padung sa earth 8 minutes na siya. So kung maingon ta og 1,000 ka tuig, perti na nang layuan na kay ang Mars manggani kung magduol ang ilang orbit 2 ka tuig or 6 ka bulan bago na siya maabot ang Mars. Pero ang Mars tapad na sa earth. Pero maabot na siya og 6 ka bulan. O ini magtagpo na sila sa pinaka close nila nga pinakaduol yun niya nga kanang agihanan. Kumbaga sa 2 ka tuig kaisa ra na siya nga magdikit sama gud nang ang adlaw moabot sa tong kwan og tungtutok murag ingana ba. Kaya kung gabi sa likod naman to, mutuyok naman ta. Makaigsunan ko diyan ay Kristo, walay lawas o espiritu nga gipalapdan sa kawanangan. So walay, dili na to maabot ang langit kung mga bisyon ta nga kitang mga tao, bisag unsa pa ta ka scientist, kung abuto na tong langit, dili ka na mahitabo kay ang langit, dili na siya pwede biyahion. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo. Apan, murag ang langit adunay katubang sa kawanangan mahitungod dinhi. Kini bisan unsa man kalayo sa kawanangan sama sa atong nasinati, apan ang langit ingon og adunay katakos nga modawat og lawas. So ang langit dili na siya lugar pero adunay pwede sad siya makadawat og lawas sama sa atong Ginoong Kristo nga ang iyang lawas gidala niya ngadto sa langit. Usa pa, og si Elias og si Enoch og tingali si Moises. So ang sureball re si Enoch og si Elias nga gidala siya sa Dios lawas og ang ihang kalag gidala sa langit. So pwede day siya. Ingon po si Mama Mary nga gi-assume. So assumption na siya, no? Ang tawag na gi-assume siya sa Dios. Si Kristo ang tawag na ascension kay siya man ang Dios, bugtong anak sa Dios, siya mismo ang nisaka. So unsang oras na? So naipangutana kung sa langit ba na nabaday oras. Nalambigit sa problema sa kawanangan sa langit ang problema sa panahon. Kanunay kitang makadungog sa langit nga gihulogway nga walay katapusan. O walay katapusan ang Dios mismo sa iyang balaang diwa, hingpit nga wala sa panahon. So mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, ang langit walay katapusan. So walay katapusan, no? Kung walay katubang. So asa na ito na mabasa niya, ang Diyos daw, wala siya na under sa time o space o sa panahon o sa oras. So itong mabasa sa Colosas 3:11, si Kristo ang tanan o ana sa tanang dapit. So si Kristo ana sa tanang dapit. Galing, ingon pa gani siya, ako ang pan nga may kinaog sa langit, nga gidapit,
kamo aron pagkaon niini. Ang mukaon na ni tatagan ko kinabuhing dayon. Mga kaigsunan ko ni Kristo, si Kristo ang tanan o nasa tanang dapit. So, kumingon siya nga, inimo akong lawas, tuota kay wala nagutang drag simbolo. Si Kristo, una nga to ang kinahanglan, no? Kinahanglan na to ang pagkaon sa lawas ni Kristo. Okay, madawat nimo si Kristo diin sa simbahang tinukod niya ang simbahang Katoliko diin kita mo kalawat sa lawas ug dugo ni Kristo ug naana siya ay mga milagro nga nahitabo na naganay bag-o karon nga sa Facebook usa kini ka sa Africa yata to nga nikalawat ang usa ka babae pero iya hara ding gitaguan ikumkum siyang kamot kay iya sigurong binuangan o wala pa nahuman ang misa nagkadugo na iyang kamot o iyahan na siya sa iyahang pagbasol iyahang gisurinder kini sa pari paghuman sa misa og naa dito sa Facebook itrapuhan kini nila ang mga nipanaw nga dugo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo nagpamatuod nga si Kristo ang tanan ug ana sa tanang dapit ug ang iyang gisulti ang mukaon sa iyahang lawas nga mao yang unod ug minom sa bino nga mao iyahang dugo hatagan niya kinabuhing dayon. So pag-ingon sa itong Ginoong Kristo na nga unod na naago na yung unod, naago na siya ay dugo o nibanaw to sa mga kamot sa usa ka babae o imbestigahan na po to. So nanam tayo social media karon makita man na dito. O wala kini sa ubang mga sekta. Di kini mo ni makita no kanang mga ingana nga mga kwan kay tinukod naman sila tao. Efeso Kapitulo 5, versikulo 23, si Kristo mao ang ulo sa simbahan. O ang simbahan mao iyang lawas, o iyang pagaluwason, ang iyang lawas nga mao ang simbahan. So makaigsunan ko ni Kristo, ang simbahan nga iyang gitukod, walay lain kung dili ang simbahan Romano Katoliko. Mga igsunan ko ni Kristo, Salmo 127:1, gawas kung Ginoo may nagtukod sa balay, kawang lamang ang kahago nitong magtutukod niini. Makalay ba ang langit, mga kaigsunan ko ni Kristo? Usa kadakong pangutana sa kadaghanan mao ang dili ba kita makalaay sa langit? Ang uban nag-describe, naghimo nini ingon nga ang langit sama sa naa sa simbahan nga tanang panahon. So kung ingon daw dire nga makalaay ba ang langit o gidescribe sa mga ubang tao nga sama ra kini sa simbahan. Nga kung magsimba kita, katulgon ta, sahay sa patong mga kwanra, manguyab. So maabaday, mao na yung pangutana, makalaay ba? Nakabutang din hiyo. Santang ang pagsimba mo ay sintro sa langit, ang pagsimba nga nahitabo dito, mas laom pa ug mas dato kay sabisan unsa nga atong nasinati dinhi sa yuta. So ang pagsimba diay sa langit mas labaw kwanto kumpara dinhi sa yuta. Ang kamatuoran nga ang oras mamahimong dili mulihok sa parehas nga paagi. Mamahimo usab nga adunay usa ka papel aron dili kita makalaay apan nakasiguro ta nga dili makalaay kay ang kalaay mao'y matang sa pag-antos ug nakita nato nga wala iapil sa langit ang pag-antos. So makaigsunan ko diyan ni Kristo ang langit walay makalaay ba ang tubag dili makalaay kay ang paglaay usa ka matang sa pag-antos. Sama guna nang maghulata. Diba? Magpagulbul ta. Asa naman to siya? Niabot na ba ni? Sa imong pagpaabot, usa din kini kamatang sa pag-antos ug ang pag-antos wala ka na gitugod ug walay labot sa langit. Mga kisunat. So kung may mga na makalaay ba ang langit? Dili makalaay. Kay ang kalaay usa ka pag-antos ug ang pag-antos wala sa langit.
Dili usab kita mamahimo gawas sa eksklusibong pagdaig sa Dios matag gulo. Ang kasulatan ug ang katekismo sa parehong nagsulti kanato, naghari uban si Kristo pinadayag 25:5 ug CCC 1029. Kini nagsugyot nga kita adunay otoridad ug responsibilidad sa mga butang. Kung asa nato buhaton nga ang mga buluhaton mamahimong usak ka katingalahan alang sa pipila. Daghan ang adunay ideya nga human sa pagkabanhaw mobalik kita sa celestial nga gingharian. Nga biyaan ang pisikal nga kalibutan nga awaaw. Apan ang kasulatan nagisgot sa usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta ug daw mamahimo nahimutang ang puloy-anan sa tao nga bag-ong yuta. Sa pinadiyag nakita ni Juan ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. 21:2 gidugang sa pagpasiugda ug dayon nakadungog tan-awa ang puloy-anan sa Dios anaa ba sa ubang tao, sa mga tao. Siya mo puyo uban kanila ug sila mamahimong iyang katawhan ug ang Dios mismo mag-uban kanila. Pinadayag 21:3. Kini nagsugyot nga ang langit ug yuta mamahimong dili magbulag sa paagi nga sila karon. Busa ang katekismo nag-ingon ang makita nga universo mismo gitakda nga mabag-o aron kinahanglan nga mag-alagad sa matarong CCC paragraph 1043. So nangutana na pangutana nga ang langit naday bag-ong langit. So mo na ang giingon ni San Pablo, ang ikatulong langit diin nagpulo ang Dios. So ang unang langit mahanaw kini, ang ikaduhang langit mahanaw kini. So unsa ning unang langit ug ikaduhang langit ug ikatulong langit? Kay sa Biblia, sa ato ang libro sa simbaang, ato ang Biblia sa Katoliko, 73 books, dili na may ihap din ha ang word nga langit o heaven. So perting naghanag langit ra no, pero giikuan man gi-specific pa gyud ni San Pablo nga sa ikatulong langit diin nagpuyo ang ato ang Ginoo ug mga santos ug mga anghel sa langit. So makaigsunan ko ni Kristo, ingon po dinhi, ang unang langit mahanaw ra. Mao na ang pagbuhat sa atong Dios sa langit no og yuta. Sa Genesis diin naglupad-lupad ang mga langgam. So mahanaw ra daw kini. Ang ikaduhang langit mao na tong giingon sa mga scientists sa NASA nga na daw sila nakita dito sa space nga mura daw og langit. Itawag nila og home of God. Pero kana dili gina tinuod kay ang universe dili kana langit og binuhat ng kini sa Dios. Og mahanaw rasad kini. Og ang langit daw, ang ikatulong langit, muna na ang bagong Jerusalem. Og mabasa nato na sa Gipadayag 21:27, ang makasulod dito sa langit, nothing unclean will enter in the kingdom of heaven. So walay makasulod sa langit bisag gamayng buling sa sala. So makaigsunan ko na ni Kristo, ang ikatulo langit mao puluyan sa Dios ug mga santos ug mga anghel sa langit, mauna na ang ato ang pangandoy. No? Mga kaigsunan ko ni Kristo, kay itang tanan mahanaw man dinhi sa kalibutan. Monay realidad nga atong dawaton o wala na tayo mahimo kay nakbasa kini sa balaang kasulatan. Hebreo 9:27, ikinahanglan mamatay ang usa ka tawo pag human-hukman siya sa Dios. So temporary ra ang mga butang dinhi sa kalibutan. Busa balik na kita sa simbahan sa atong Ginoong Kristo diin atong pangandoy kung maadto kita sa langit.
mukaon kita sa pan sa Ginoo. Dili usab klaro nga wala kitay mahimo gawas sa eksklusibo nga pagdaig sa Dios, matagutlo. Ang kasulatan o katisismo parihong nagsulti kanato nga naghari uban si Kristo, pinadayag 22:5. CCC 1029 kini nagsugyot nga kita adunay otoridad o responsibilidad sa mga butang. So humanaman ta sa langit, dire na punta sa purgatorio. Purgatorio. Purgatory, the condition, process, or place of purification, temporary punishment, which according to medieval Christians, Roman Catholic believes that the souls, those who believe, those who died in state of grace, are made ready for heaven. Purgatory comes from the word purgatorium. Latin word purgatory, purgare, meaning na paghinlo o purge. So sa Spanish pa, ang purgatorio, ika na siya pinulungang purga, which means paglimpyo, o torio, which means short sa teritoryo. So lugar diin kita pagahinluan. Og ingon ang atong katekismo sa Simbahang Katoliko, CCC paragraph 1030, those who died in God's grace and not yet ready, wala pa naputli, not yet purified, will go to purgatory. So unsa daw? Ang purgatorio daw, ang namatay o sa panaghigilaay o grasya sa Dios apan dili pahingpit nga naputli, kinahanglan siya moagi og pagputli. Ang CCC paragraph 1031 nag-ingon dinhi, ang purgatorio mao kini ang katapusang pagputli sa mga pinili nga lahi sa mga tinunglo. Unsa man daw ning tinunglo, unsa man ning pinili? Kanang nakasala nga gamay ra, mao na siya gitawag og venial sin. O ang sala nga mortal, mao na siya dili na iampo. Mao na mabasa nato dinhi sa 1 Juan 5:17-18. Adunay sala nga pwede pa iampo nga dili mosangpot sa kamatayon, apan adunay sala nga dili na kinahanglan iampo kay kini mosangpot sa kamatayon. So ingon ni San Juan nga aduna na sala nga makamatay, aduna po sala nga dili makamatay o pwede piyampo. So unsa man ang giingon ni San Juan nga ang tanang tao makasalaman, ingon ni San Juan sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 17-18 nga ang tanan mga matay man. So mo na ang mga kaigsunan ko ni Kristo, ang pagpasabot niya ani nga ang sala nga pwede payampo nga maadto na siya ug mao na tong giampo no ang naa sa purgatorio. Wala na ta nagampo sa langit, pero walang takabalo no kung nalangit na siya o napas purgatorio. Mao ang kita bisan pag na dugay na ginaampo gyapon nato no kay naingon man ra sa Sirach 7:33 nga panag manggihatagon sa mga buhi o gayo hikalimti paghandom ang mga nangamatay. Mo nang muduaw kita perminti sa tong mga nangamatay nga mga higala kay bisan pag wala na sa rin sa kalibutan pero sa tong kasing-kasing anaa pa sila. So mga kaigsunan ko diyan ni Kristo og mabasa po nato sa Daang Tugon 2 Makabeo 12:43 hangtod sa 45 diin giampuan ni propeta Judas Makabeo ang mga sundalo sa Israel. Sa Daang Tugon pa niya diin ang istorya ni gira sa Israel o kanang nasod nga muilog sa Israel, mga pagano sa unang panahon. Unya ang mga sundalo, gitapok ng sundalo sa propeta, paghuman nidaog sila sa maong gira. Paghuman ng utana ang iyahang kauban nga sundalo. Yan na siya. Propeta, igsuon pa ba nato ning sundalo nga namatay
nga nakasala man kini. So, tinuod yun no, nga nakasala yun tong sundalo ni propeta. Kay, kung sundalo ka, ang imong katunga sa imuhang tiil, aduna naana sa kalot. O ingon pa sa Ten Commandments, ayaw, thou shall not kill, ayaw pagpatay. Dili po to siya madiritso sa langit, kay dili ganino, thou shall not die. Di po to siya maadtog langit, o di po to maadtog impyerno, kay ang Dios may nagsugo sa iyaha nga ipagtanggol o ipaglaban ang nasod sa Israel sa Old Testament. Wala pa niya patutong Ginoong Kristo dito. Ang gingharian sa Dios sa Old Testament mao ang Israel. So mo to diha no nga nakiglaban siya, dito siya ma-impyerno. Di po to siya malangit diretso kay unsa man nakapatay man. Pero mo unsa may gibuhat ni propeta dinhi niadto siya sa templo og naghalad siya og 2,000 ka platang salapi og gihalad og pag-ampo alang sa mga sundalo nga nangamatay. So wala pa si Kristo, nana di ay pag-ampo alang sa mga nangamatay aron pagpapas sa mga sala diin kuan bitaw namatay sila dira sa gira, then wala pa sila kapahinulsol. So mga kaigsunan ko ni Kristo, klaro og tataw nga umingon sila nga nabaday ampuan ang mga nangamatay nga sa Biblia. So naa-address sa 2 Makabeyo. Pero nganong wala man ay sa protestante libro sa mga protestante. Kay la Biblia, ang libro silang Biblia 66 books ra o 66 ra. Ang sa simbahang Katoliko 73 nga mao ang nag-compile ang simbahang Katoliko. O kung sa may ilahang explanation ani, din ang uban ng mga protestante wala sila kabalo nga kay sila daw ang tinuod gidugagan daw sa simbahang Katoliko. Pero atong tubagon ang ilahang pangutana pinaagi sa ilahang libro sa protestante. Diin atong mabasa sa Foundation of Pentecostal Theology, chapter 1, paragraph 4, Apocrypha. So nag-ingon din that we, the Protestant, remove the Apocrypha or the Deuterocanon in the Bible because they contain things which are inconsistent with our Protestant doctrine. Sa Bisaya pa, kaming mga protestante, gitanggal na mo ang maong libro sa Makabeyo, Sirach, Tobit, kay wala kini nahaom sa among doktrina. Ingon pa din such as prayer for the dead and intercession of saints. Unsa daw? Gitanggal nila ang maong libro kay wala sila doktrina sa pag-ampo sa mga nangamatay o pagpataliwala sa mga santos. Asa man nato mabasa ning asa man natong prayer for the dead? Mo atong ibasa. 2 Makabeyo 12:43 santo sa 45 diin giampuan ang mga sundalong nangamatay sa propeta sa Dios aron mapapas ang ilahang mga sala. Kay di man sila kasulod sa langit, kung naay sala, remember, requirement sa langit putli, atong mabasa sa gipadayag 21:27, diin, walay makasulod sa gingharian sa langit bisang gamayng buling sa sala. So, mga kaigsunan ko na ni Kristo, giklaro lang din nga, natay pag-ampo di ay, o asa man po ning pagpatiliwala sa mga santos. So, atong mabasa dinha sa balang kasulatan, atong mabasa dinhi sa ano daw wagi pa daw taog mga santos nga sila Mama Mary, direct to the God daw. So nganong naba daw siya mabasa. So ingon sa mga protestante, wala sila pagpatiliwala sa pagtiliwala sa mga santos. So ato nang mabasa sa mabasa nato na siya sa Sirach 44. Itong pangitaon din Sirach. Sa naman rin, Sirach. Makabeyo. So mga kaigsunan ko din ni Kristo, ang nakaingon din So, Kapitulo 44. Pasidunggi ang mga balaang, pasidunggi ang mga Diyos nun nga tao. Kay tungod,
kanila nasangyo ang mayong balita. So mabasa na sa Sira 44 no nga ang Dios mismo gipasidunggan niya. Mao ang mga nag-alagad kaniya kay tungod nila nasangyaw ang mayong balita. So no? So nga dahil naabot man diri, nganong naabot man diri sa Pilipinas ang Kristyanismo tungod sa mga apostoles. Paghuman maputol baka sa apostoles, so naagid sila sumusunod. So niabot dayon sila dinhi sa si San Pablo niabot sa Espanya. Paghuman sa Espanya niabot siya dinhi sa Pilipinas. So connected no, mo na gitawag og apostolic walay putol nga pagbutay gikan kang Pope gikan kang sa atong Ginoong Kristo nga gibinlan niya si San Pedro, Mateo 16:18 hantod sa ika-266 ka Santo Papa nga mao si Pope Francis diin ang Yahweh ang idili mo. Ikaw Pedro sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gali ang ganghaan sa impierno dili Hades dili makabuntog niini. Ibilin ko kanimo ang Yahweh sa gingaran sa langit, ang itugot nimo sa yuta itugot usab sa langit, ang dili mo sa yuta dili usab sa langit. Pamana rin sila. Si San Pedro may gibinlan na Brad, dili man si Pope Francis. So makaigsunan ko na ni Kristo ang authority gibotang dinhi, masabtan nato kung basahon nato ang 19. Ang itugot nimo sa yuta, itugot usab sa langit. Ang itugot mo sa yuta, itugot usab sa langit. Ang idili mo sa yuta, idili usab sa langit. So, naada ay magdumala dinhi sa yuta. So, kinsa man to si San Pedro, mga matay man, bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. Si San Pedro atuan naman sa langit. Ang nabilin diri si Pope Francis. So, siya ang naay otoridad ni ana. So, pagtugot sa itugot sa yuta, itugot sa langit. So, mo na mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, mo na dili madawat sa atong mga kaigsunan nga mga protestante. Kay ang ilaha Bible alone. Malibog ka sa ilaha kay maingon sila Bible alone, dalikyat ta kadali sa bata kay maingon ra sila Bible alone, pero mingon sila nga ang bata dili tao. Pero atong mabasa sa San Juan 3:5 na ang gianak sa tao, tao usab. Ang gianak sa espiritu, espiritu usab. So klaro man day kaayo nga ang gianak sa tao, tao. So ang bata, tao gyud na siya. So mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, nganong walay protesta? Wala na sila protesta, no? Anong, kung mingon sila nga, Brad, walay purgatorio, Brad. Di nabasa sa Biblia. Ano wala sila protesta? Ano sila? Kay, ang usa ka pagtuon sa kasaysayan, sa doktrina, nga ang Kristohanon sa unang siglo, nakig-away kung musugyot nga adunay pinakagamay nga kausaban sa pagtuo. Sa first century daw, sa wala pa ni abot at sa first century daw, sa wala pa gitagag kagawasan ni Emperor Constantine the Great ang Kristyanismo, 300 AD man na siya. So sa first century, kung na daw kay musugyot dira nga mga doktrina, istrikto kayo ang mga unang mga Kristohanon sa first century. So kanong wala may protesta nga makita nga libro nga wala may purgatorio dai, wala man diri, wala. Pero unsay nakita nila? Ang nakita nila sa katakom o langob. Kaning katakom mo na ilangob nga taguanan sa mga unang Kristiyano dito sa Roma. Kay ginalutos ang mga Kristohanon atong panahon na kay kabalo man ta nga ang Roman Empire sa unang panahon mo na'y mga pagano o manglutos na siya. So pag humana na mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, nakita man dinhi sa mga archaeologists diin ang mga katakom diin lumnganan sa mga unang Kristiyano o dira sila nagabuhat og misa. Nakita nila dito ang mga drawing diin na ay mga nagdrawing dito nga nagampo alang sa mga nangamatay. So mo na mga ebidensya nga nagyuding pag-ampo og diin gani
sa wala pa niabot si Kristo, aduna na may pagampo alang sa mga nangamatay. Atong mabasa sa 2 Makabeyo, Kapitulo 12, versikulo 43 hangtod sa 45, diin si Propeta Makabeyo, giampo niya ang mga nangamatay nga mga sundalo. Anong ampuan man to nila? Siyempre, di man makasulod sa langit kung naaka pa kay sala. Di po ka masulod sa impyerno kay sundalo man ka sa Dios. Nakipaglaban man ka. Nya wala man sila time makahinulsol. Kanang sundalo makaigsunan ko ni Kristo, wala gina sila. Mamatay ka na sa gira, nakapatay ka na bago ka namatay, wala kay time makahinulsol. So watong giampuan ni Propeta Makabeyo. O na mga igsunan ko ni Kristo, nga wala malagi mga protesta. Maingon pa sila, Brad, kanang purgatorio wala yun na sa Biblia. So kaming mga Katoliko, nagin may CCC. Dili lang may ingon nga Biblia lang ang kuan po na napod may otoridad sa paghubad o unsa may meaning anang naadra sa nakasulat sa Biblia. Okay na namin CCC diin ang nasa Biblia i-interpret na sa Catechism of the Catholic Church nga libro. Tanawan ng mga laing sikta. Akong pagsabot ani nga bersikulo mo ni. Akong pagsabot ani nga bersikulo mo ni. Nag-away ang duha ka pastor, nagtukod sila ilahang mga relihiyon. Kay ngano man, wala sila kasabot nga kani mo ni ang pagsabot, iya pagsabot sa simbahan Katoliko, ang simbahan Katoliko naanatay pasabot diin ang muhatag ning ato ang ato ang obispo, ang ato ang Santo Papa, o diin nasa CCC, diin ang gihubadra nga mo ni atong sundon o mo ni pasabot sa balaang kasulatan. Ano man na? Kay para dili ta magbulag-bulag. Kay ang nabuhat, ang nagkumpay sa Biblia, ang simbahan man o simbahan rapod, ang buhatag og interpretation. Dili lang kay Bible alon, ang say nabasa na ko re, lahi man lahi man tagkuan, mao ginang daghag magka-error din ha. Pero sa simbahan Katoliko, dili ta magka-error kung musunod ta sa magisterium. Kung unsay naadira sa atong gisulti sa atong simbahan, kung unsay nasa CCC, mao gyud na. Sama pod aning purgatorio, din mo na sila. Ang purgatorio, Brad, wala pa na, Brad, atong basahon ng CCC. Mo na sila basahon. Sige, Brad, basaha. Ang namatay, ang purgatorio mo ni ang katapusang pagputli sa mga pinili sa lahi, sa mga tinunglo. O Brad, wala malagi kwadra, kasulatan. Ayaw putla, Brad, na sumpay. Ang sumpay na, kay ang kasulatan nagisgot o paputli gamit ang kalayo. So nakabutang sa Biblia. Mga kaigsunan ko ni Kristo, ang mabasa sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 315, ang kalidad sa tao pag-tistingan sama sa bulawan. So, tistingan daw, iniguhuman sa kamatayon, tistingan ang atuang, tistingan ta sama sa bulawan. So, kanang bulawan daw, sunugon ka na. Kung masunog ini, mawala. Usay mawala ang imong mga sala o masunog apan ikaw maluwas. So maluwas day ka kung puro na daw. Sama sa bulawan nga bago na mahimong puro nga bulawan, kinahanglan pa nimo lutoon aron mawala ang mga kahoy-kahoy, ang mga uban pang mga chemicals antod mabilin ang purong gold. So muna no, kay ang sa langit daw, kung purong gold sa langit, wala yung makasulod sa langit bisang gamay guling sa sala, o ginang putlian kita gamit ang kalayo. Napagin na mabasa sa Marcos 9:49, kita pagaputlion gamit ang kalayo sama sa pagputli gamit ang asin. O so nanay, di maday babasa na. So kada ang nasa CCC nagyo na katumbas sa Biblia. Kay ningon ta dito, ang purgatorio mo ni ang katapusang pinili sa mga pinutli, kay ang kasulatan nagsulti o cleansing of fire. So naman na sa Biblia. So Brad, wala na kita. So ato na lang pagbigyan no kung nabay mabasa litra por litra. So naagi tayo mabasa na sa Spanish Bible ang purgatorio. Diyan nato na siya makita sa La Sagrada Biblia. 1 Pedro 3:19 nag-ingo din a los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo
por boca de Noé quedó la fabricación del arca sa entiende por cárcel el purgatorio. Kung sa Bisaya pa, diya sa espirituhanong kahimtang, atong Ginoo Kristo miadtog nagwali sa espiritu nga nabilanggo. So nade espiritu nga nabilanggo. Ug ang tawag sa Spanish Bible, purgatory. Kay unsa man ang nabilanggo, sama gud anang COVID. So kung na-quarantine ka dito, nga nakay virus, isulod ka nila, i-quarantine ka. O dili ka kagawas sa quarantine, kung naakay bisang gamay dira. Kay kung dili ka ma-detect silahang pang-ana diri, pang pisit-pislit, ilahang man kang ites sa dugo. Pag ites sa dugo, nga napakay 0.1, di pa kagagawas kay basig, bukatag ang virus. So una inakabutang. So sama god nga, makagawas ka din na, kung limpyo na ka. Sama po sa purgatorio, walay makalimpyuhan o sa kita bago makasulod sa langit. Kaya ang nakabutang sa langit, requirements, walay makasulod sa langit bisang gamayng buling sa sala. O isa po ka example sa purgatorio, inighuman nato og kaon asa nato ibutang atong plato. Alang-alang man dito sa Bangira. Siyempre, ang atong plato, pag humagkaon, ibutang sa nasa hugasan. Pag humaghugas, limpyo na, wa na ibulig, ibutang nasa limpyo nga butanganan. So, mo na explanation sa purgatorio para dali ran yung masabta, no? Na kung magkaon ta, ang mga plato nato, nagini mga mansa na hugaw. Limpyuhan pa kini, pag umaan nato, ibutang sa hinlo na. O kanto, pwede na sa gamiton. So, mo na mga kaisunan ko ng Kristo, ang atuang simple nga example, no, sa purgatorio, no. Kaya maingon man sila wala mabasa, so na siya sa Spanish Bible. Nya kana siya nga kung sa Bisaya ko na siya espiritu nga nabilanggo. So anong walihan pa man sa atong Ginoo Kristo tong nasa impierno? Ya di man pwede sa langit, kay putli naman sa langit. So makaigsunan ko na ni Kristo. Diri na punta sa makaigsunan ko na ni Kristo asa naman ni? Impierno sa ta. Dekado tadi. Ang impierno usaba kini ka lugar o usa ka kahintang sa pagkatao. Ang impierno sa panguna sa kahintang sa pagkatao apan tungod kay ang kalag adunay lawas, adunay mga lawas paghuman sa pagkabanhaw sa patay, paghumanay sa sila doon ay lokasyon usab. So kana din human sa tong kamatay, then wala ka kahinulsol o wala pa jud ka sa simbahan katoliko, wala mampo sa imuha. Ay diretso jud ka sa kwan. Dami na kanang nagpasipala sa atong Ginoong Kristo. Busa niya ini makaingon kita nga ang impierno usa ka lugar. Makaigsunan ko ni Kristo ang ubang mga reliyon maingon man sila nga ang kana daw nang namatay nga tao. Ang impierno sa ilaha, mao doon ang interior. So, laing mga sikta, no? Kaya ang impierno doon sa ilaha, mao na interior. Kaya ang kalag, mo doon sa langit. Kaya, inig banhaw doon na, pag-abot sa itong Ginoo Kristo, banhaw rin daw. So, mao doon ang impierno sa ilaha. So, noon sa man na sila, no? Kaya mao doon ang impierno nila. Unsang paagi nga posible nga may tabo sa langit, mahimo usab pagmaya ngadto sa kahangturan sa Dios kung sila nahibalo sa minahal nila sa naa sa impierno sa kahangturan. So kung sa impierno ka, nanata ng kasakit kay ang impierno pag-antos o kasakit. So mga kaguol nana na dito. Sa ingon pa ni San Juan, 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 17 hangtod sa 18, adunay sala nga dili na kinahanglan iampo, di na kinahanglan magampo pa o kini mudangat sa kamatayon. So naday mga sala nga di na nato iampo nga mosangpot sa kamatayon. So ang kamatayon ingon pa sa gipadayag nakita ni San Juan nga ang ikaduhang kamatayon moong linaw nga kalayo. So ang linaw na kalayo mao na impierno. So mo nang ikaduhang kamatayon. So makaigsunan ko yan ni Kristo unsa man kining kuan. So di man nga adunay duha ka klase ay na categorize ang sala, di ba? Naman tay salang panulundon o salang personal. So sa personal na sala o nay mabahay na siya sa gagmayng sala o napoy daghong sala. Venial sin o mortal sin. O katong di ka kapahinulsol, okay nang usa man atong buhaton samtang buhi pa kita.
So mabuhat kita corporal works of mercy. So ang luwas nung pagkuano kaluoy sa Dios unsa man atong buhaton ani. So mubuhat tag maayo sa isig ka tao. Kung makakita ta og kanang mga pulubi sa daan, kita makita ta o kanang experience gyud ni mga igsoon gyud ni Kristo. Kani sa night market namo gyud maglakaw-lakaw dira, magdalag sibot, pero formado kayo. Mana siya nga share your blessing, share your blessing. Nya sa pikas na ay mga pobre nga mga bata nga walay gikaon. So asa man ka mo pili. So kung ikaw nga dili ka Katoliko, mana jud ka. Diri na lang ko sa kuan kay basig malangit ko ani kay mohatag ko para sa Ginoo. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, unsay gingon sa tong Ginoo Kristo ha, sa katong kanding nga wala na sa impierno. Giuhaw ako apan wala ko ninyo paimna, gigutom ako apan wala ko ninyo paimna. Ginoo, kanus amang kanako nakitaan nga gigutom ug gipakaon kanamo, giuhaw ug gipainom kanamo. Ana atong Ginoo Kristo nga sa dihang gibuhat ninyo kini sa inyong ubos nga mga igsuon, sama usab nga gibuhat ninyo kini sa ako. So mao kinang ingon sa atong Ginoo Kristo, kung unsay buhaton ninyo sa ubos, itahay nangayo na si Moad dito kanihatag sa mga nakabarong pa, nakakuan pa gyud para sa Dios ni, para sa Dios ana. Dito ka mohatag sa mga walay gikaon. Kay kung dito ka mohatag, sa may gikaon na nila, nabi gikaon ni mga pobre. O itong ingon sa itong Ginoo Kristo, kung usay gibuhat ninyo sa labing ubos nga mga tao, sa mga kabos nga tao, gibuhat ninyo sa ako. Darang muhatag kasi lahak na kay kwarta. Sa gamay lang at tos. Kung sa man buhaton nila, naban na sila katulgan nga tarong. Nga matuog naman sila sa gym. Diba? Naglayas. O nga na, wala na yung pamilya na. Kuan bitaw? Diba? Kung sa may kinakaon na nila. Wag kinay tarong sa nina, way tarong ligo. Nya muhatag pa ka dito sa Ma'am sir, share your blessing para sa Dios ni. Para sa Dios. Nya isputing yung dating. Para sa pastor na nila. Mao kinanataan na gani ko no. Brad, lamay kay ingnon ba kung maka-timing ko gingana, mangutana ran niyo na. Brad, nangayo ang mga limos, nangayo ang limos sa Katoliko. Daghan man rin Katoliko. Unsay reliyon nimo? Di mi naman sa Christian mo ko, Brad. So makaigsunan gyud ni Kristo atong mabasa sa kasulatan. Si San Pablo niingon nga nagwali siya og wala siya nangayog kwarta sa dili niya magtotoo. So unsa sa Bisaya? Ayog hatag sa dili nimo kauban sa pagtuo. Mo kinang kung mangayo na sila, mangutanan nyo na Brad. Mga sister, brothers and sister nga na sa plaza. Labi na Katoliko mo, yan ay mga sa inyo mga laisikta. Isa ray pangutana, Brad, nagbasa man ka balaang kasulatan, nagbasa man ka Biblia. Di ba Brad, namin mabasa sa Biblia nga si San Pablo wala nangayog bayad, nangayog kwarta. Og ayaw kamo hatag sa mga dili kauban nato sa pagtuo. Juan 3:1 og 3:1 1:7 ayaw kamo paghatag sa dili kauban ninyo sa pagtuo. Ana ray pangutanan yung mga brothers and sister, o mangayo sila. Pero pwede rin nyo mahatag mo, pero kung gusto nyo ma-challenge mo, kung kamo mas nindot yun buhatag mo dito sa mga atong walay gikaon. Usa may gingon sa atong Ginoo Kristo sa San Mateo 25. Atong basahon sa atong gihatag ni Melvincio Bundaon. Lahi po tong kang San Pablo no. Kay ang tuyo sa ilang pagpanaw mauman ang pag-alagad kang Kristo o wala sila modawat o wala sila modawat o hinabang gikan sa dili magtotoo. Ato nang mabasa sa San Juan ay 3 Juan 1:7. Oh, nanay kang kuan, Melvincio Bundaon, TV. Salamat bro. So, mo na mga igsunan ko ni Kristo, dili mo required nga mo hatag kay mana mo hatag wani kay malangit ko nya katong pobre katong wala gikaon inyo hanang gitalikdan kay hugaw na wa man gikaon magaigsunan ko ni Kristo usay giingon sa tong Ginoo Kristo sa 25 sa ikaduhang pagbalik niya unsay ang isulti sa katong mga gilain dito nga karnero. Gigutom ako apan wala ko ninyo pakan giuhaw ako apan wala ko ninyo paingna. Wala kay naghubo ako pero wala ko nyo ili bistihi.
Makaigsunan ko yan ni Kristo, ang pagtabang sa ubos nga mga kaigsunan nato samara daw sa gibuhat ninyo sa atong Ginoo Kristo. Mo nang makakita mo mga pulubi sa langsangan kung naaman mo ikahatag, hatag mo kay kung napay gipadungang dire sa atong brother. Ara San Mateo, kani San Mateo 25, versikulo 35 pa ubos na ni. Kay gigutom ako o ako inyong gipakaon. So maning gisulti sa atong Ginoo Kristo sa katong mga karnero. Katong luwas, katong idalon niya sa langit pagkabanahon niya sa katapusang duha. Manay gitawag og final judgment o second coming of Christ. Kay gigutom ako, inyo akong gipakaon, giuhaw ako, inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila, apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako, inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako, inyo akong giatiman. Nabilanggo ako, inyo akong giduaw. Unya, mutubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanus aman kami nagkakita kanimo nga gigutom o gipakaon. Kanamo o giuhaw o gipainom kanamo. Kanus aman kami midawat kanimo sa among balay bisan og dili kanamo kaila. O hubo o gibisihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman kanamo o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mitubag sa kanila. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga naghimo kamo niini alang sa usa ka labing ubos niini sa akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Daghang salamat, bro. So, San Mateo 25, versikulo 35 paubos. So, muna yung gisuldi sa itong Ginoong Kristo ha, nga sa ihang pagbalik, ihang panguta, ihang itong paninglo, no? Kung unsay gitanom, mo kinino, kung unsay gitanom mo sa imong isikataw, mo sa na imong anihon. So, kung gitanim na mo na siya, pagkamaayo po ang imong madawat. Kung gitagaan mo na pagkaon, ang kanang mga walay gikaon, mo na giingon sa itong Ginoo Kristo nga kung unsay gibuhat sa inyuhang ubos nga mga igsuon, gibuhat ninyo ni alang kanako. Sa itong Ginoong Kristo, pangitaon kaniya sa ikaduhang pagbalik kung makabot pa batana. Kaya wala nang kabalo, no? Kung kanusa mo balik atong Ginoo Kristo. Daghang nag-ingon ng mga protestante nga mubalik na daw sama na ni Ellen G. White ay sa kauban ni Ellen G. White tong sa Sabatis pa siya nga katong si pangalan na tong Roger William Miller nga gitakda nga maabot ang Ginoo 1848 ay 1844 dito sa bukid sa USA. Paghuman dito napalawra day sila wala ni abot, ibaligyan yung kaptangan ug gihatag na sa kuha kay para sa Ginoo na. Paghuman nato wa ni abot ang Ginoo nang paghuman ni si Ellen G. White og nagtugod og SDA 70 Adventist og di na siya mukagbaboy. Pero sa ihang libro dito, ang mga bata pwede din mukaon. O ingon pa dito, nabasa na ko kang Wendell Talibong, nga sa wala pa siya nagtukod, nikaon siya baboy. Mo na mga igsurok niya ng Kristo. Kaya katong, di daw makababoy, ang gingharian sa Dios dili pag-inom o pagkaon, kung dili ang pagkamatarong. Mo na ingon sa tong Ginoong Kristo, no? So naabot na matadra, diri mo to sa langit, no? So makaigsunan ko na ni Kristo, ang impyerno, lugar kini diin ang tanang mga silot ihatag dinha kanimo tanang kaguol. O gusto ba ta nini? Dili. So unsa matong buhaton? Samtang buhi pata, magbuhat tag corporal works of mercy sama tong giingon sa tong Ginoo Kristo, gipakaon ang mga walay gikaon. Gitagaag piste ang mga nasalangtag bagyo o ginangkang mga simbahang Katoliko, maingon sila. Kami Brad, nagkita mi mani mong mga pangbuhat ri Brad, di Facebook na maging ana. Nagtabang mi dito sa kwan. So mga igsunan ko na ni Kristo, ang simbahang Katoliko, wala siya nagpakita pero iyang gibuhat. Kaya kung manha mo sa mga parokya, nanang mga donation sa mga sanina, sa mga toothpaste, depende na sa ilahang kuano kung karon na mga bagyo, i-donate na dito sa mga kuan, pero hilom. Kaya sa may gingon sa itong Ginoo Kristo, kung maghatag ka mo, ihatag sa hilom.
So gisunod nila ang kuan gyud sa tong Ginoong Kristo. Anong uban magpaka irong ingnon ng ubang sikta kay kuno naghatag sila bugas, naghatag sila og scholarship. Pakita nila sa social media, daghag madani. Pero tricky ra na nila kay paghuman pangayuan mo 10% nga ang mudawat nini mga pari raman nga mga libihanon o pari nga Hudiyo. Ana gitong usa ka pastor nga junior pastor ni Pastor Lito di ana gito nga isa may mudawat pastor sa 10% ug si Pastor Lito nya ana dito si Juan katong backup ni Pastor Lito. Ang mga paring libita dili pastor sa no comment. So ato nang mabasa sa Hebreo kapitulo 7 bersikulo 5 nga ang ikanapulo alang kini sa mga pari nga libihanon kay naghatag sila sa ikanapulo naghatag sila sa katawhan para sa katawhan sa Israel nga kaliwat sila ni Abraham. Magisunan ko na ni Kristo ang mga kaliwat dili ang mga laing mga tinuuhan kay ila pastor man sabi ni pastor napki pare sa Biblia ingon pa si Presdelio nga kung makabasa mo din ha nga pastor ang modawat og ikanapulo magpabautismo siya bisag asa nga kana magisunod kay ni Kristo bisag ako kung makita sila dira sige pastor kay modawat 10% asa mabasa so makaigsonan kay ni Kristo kay maana na sila nakasala mo, malakyas tres Diyos. Mas maayo pang mangawat kag kamunggay sa silingan kaysa mga kawatan mong Diyos. Ya kung naamray mo hatag dira. Nakay igagaw di na nako itil no. Pero naghatag siya ikapo. Pero kulangan mga 4% ra. Kanang mga halin sa mga nganing ana, di ba? Kanang sweldo. Dapat 10% gid ihatag ninyo na. Wala labis wala. Pwede pa mo sobra sa mga pastor, pwede pa mo sobra. Pero di jud ka pwede mo kulang kaya nan maka 4% o 2% rin gihatag nimo nga 10%. Gikawatan nimo ang Dios. Gikawatan gyapon siya naghatag na ka gikawatan gyapon na niya. Kaya ano, 10% may nakabutang pero sobrain na ninyo. Para kibuli hatag na tan ng kaptangan tagaan ra mo kuan. Ana ra na dito. Mara ni ihatag ninyo yung mga ila ka porsyento diya nya tagaan ra mo mga 10%. Nabi angal wala. Pero ang imong ihatag ana 9% paubos, mangal na sila. Ay asa man tong mao man ibrahan tong halin sa baboy, Brad. Di ba ang halin sa baboy nyo 20 mil nganong gihatag mo sa kalibor man. 5% ni. No? Unang makaigsunan ko ni Kristo nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo, halad na sa kinasing-kasing. Kung sa may gingon sa atong Ginoong Kristo nga halad sa kinasing-kasing nga dili magsakit ang inyong buot. Tanawa kay dili mahimuot ang Dios sa mga taong nagbagotbot. Sama ka nang maglain yung bot. Napangayuan ka 10%. Ya, mangatik pa ka. 5 kung ihatag. So nakasala ka. Kaya nga ingon na itong Ginoong Kristo. Halad, hatag, nga wala nagsakit imong bot. Kinasing-kasing nga dili magbot. Kanang imong pagbot ba? Ay, nakay-kwarta ka ron. Daghang kwarta. Hatag ka. Wakay-kwarta ka ron. Alanganin ka. Basi kanila. Dili magsakit mong bot. Sa ilaha ka 10% man. Kung sa may gingon sa itong Ginoong Kristo. About sa kanang ikapo. Mga alaot kamong mga Pariseo, mga iskriba, nangubra kamong ikanapulo sa katawhan. Pero wala ninyo giuna. So ngano daw? Ultimo daw ang mga lamas. Kana bitaw mga namaligag lamas. O kuhaan gyapon ikanapulo sa gibaligya na mamligya siguro mga karang mga mamligya tanglad, mamligya og mga bisag unsa mga lamas. Lamas rang baligya nya pangyo 10%. Nya katong dato pangiyuan gyapon 10%. Siya nga dili asa daw hustisya na. Doy ang dapat unahon daw ang hustisya o pagkamatarong. Dili na man matarong kay unsa pagkatarong ana? 10%. Naglain yung bota to kay pangyuan pa. Kumbaga, namotibakal ra ka pangyuan pa kag 10% kaysa atong mga billionaire, di ba? Pangyuan 10%. Asa naman ang hustisya ana? So nasuko atong Ginoong Kristo to kay kuan daw hatag na daw sa kinasing-kasing nga dili maghuot ang buot. Kay ngano, daghan mga
mamalian ang mangingan ng style. So mo nang mga kaigsunan ko na ni Kristo nga kung kita po muhalad, mas pilion na to muhalad nga kinasing-kasing o kanang ingon sa tong Hesus Kristo para maadto to sa gingarin sa langit inigbalik niya di ka mato sa impierno kay katong miadto impierno. San Mateo 25 dito po to sa 40 ningon din nga gigutom ako pero wala ko niyo pakana. So dira mga kaigsunan ko ni Kristo, klaro tataw kayo nga mas muhatag pata kung naay duha ka senaryo diri sa net market na gina. Sir, share your blessing para sa Ginoo. Naay nakabutang dito tithes kanang halad lagi daw. Mo na entrada lang magdagsibot naka postura kayo Manana raw. Nya kaspikas daghan yo kidag mga waligi kaonra. Mas maluoy pa katong kuandra katong mga buta dra o katong wala di kay ikakuan baka nang dili kuan baka nang wala gid sila ikakuan bitaw sa ilang kinabuhi bitaw nga na sila disabled person o kanang mga waligi kaon. Unsa may kaunon na nila nya kung hatag ka dito kay malangit ka baliktan man. Ang giingon sa tong Hesus Kristo hatag kamo nga dili magsakit yung buot og kung unsay hatag ninyo sa inyuhang ubos nga mga igsuon gibuhat. So kung gibuhat mo ninyo nga maghatag ka, abuhi pa ka maadpanta sa atong Ginoong Kristo mo na gito ako corporal works of mercy. Dapat ay spiritual works of mercy mo na pwede na ito buhaton sama ng mag-ampo kita sa atong mga igsuon nga nangamatay. No? So Sirach 7:33 paghandom sa mga nangamatay. So atong handomon og iampo ang mga nangamatay aron mapapas na ang ilahang mga gamayng mga pinitensya dito sa purgatorio kay ingon baya si Saint Faustina sa iyang bisyon nga mas ganahan pa siya magdugay og pila ka tuig diri sa kalibutan kaysa moadto dito 2 minutos sa purgatorio. Kaya ang purgatorio daw, mura po daw nag-impierno ang kasakit, ana. Pero din na, ang kasakit nimo na kagawasan. So mo na mga kaigsunan ko ni Kristo, ampo taantod sa mapapas na ang ilahang mga nabilin, yung mga sala, aron makaditso na sila sa langit. Wala man ta kabalog, nalangit na to sila. Kaya kung nalangit na ka, di na to sila apil sa pag-ampo. Ang atong giampuan lang, naa sa purgatorio. Ingon pa si Saint Faustina, mas ganahan pa siya nga mag-antos diri sa kalibutan ikumpara dito sa bisag 2 minutos lang sa purgatorio. O ginang ampo tong ampo ta. O ginang di ta mohawa sa simbahang Katoliko. Ultimo gani ang mga pari ginaapil gyud nila sa misa no. Iampo na to ang kalag ni Tapulano ug ang tong kalag nga wala na gihandom. Og bisig kaning mga mananabtan, mga kaabag nagaampo makita namatay mga ispo kita mismo mga Katoliko bago ta matulog kung sige ingon sa vision sa Birhen sa Fatima kung sige ingon nga o Jesus ko pa ingon ninyo kini o Jesus ko pa sa iluwa kami sa mga masala luwasa kami sa kalayo sa impierno ug dalag kanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit labi na katong nanghihanglan si mong kaluoy panabang anong giapil na siya sa atong simbahan sa Rosario kay mao kini gisulti sa atong inahan nga giapil kini sa pag-ampo kay daghan na daw nag-antos po dito sa purgatorio labaw na dito sa impierno samtang buhi pa magkinabuhi itang matarong ug tabangan na tong ampo ang nasa purgatorio. Mga igsuonan ko ni Kristo kato lang sa siguro kay alas 4 na og mosunod na atong presidente.